oras, 8:02. Narito ang ng hatid ng Radyo 5. Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang west coast ng bansang Chile. Ayon sa US Geological Survey, sentro ng lindol ang Santiago o 32 kilometers west ng coastal city ng Valparaiso. Ang lindol ay may lalim na 32 kilometers. Unang naitala ng US Geological Survey ang lindol sa magnitude 6.6 at itinaas sa 6.8 at kalaunan ay binago ito sa magnitude 7.1. Sa initial report, maraming mga gusali ang naapektuhan sa lindol. Ayan, Camille. Sa ibang balita, kumpiyansa si retired Police Director Rodolfo Bugi Mendoza Jr. na kayang tapusin ng militar ang natitirang miyembro ng jihadist sa bansa. Gayunman, maaaring bumalik ang problema dahil sa panawagan ng Malaysian jihadist leader na magtungo sa Pilipinas ang kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan. Aminado rin si Mendoza na delikadong grupo ang Maute at Abu Sayyaf dahil sila ay na-influensyahan na ng ISIS. Maaari ayon kay Mendoza na magpadala ng puwersa ang ISIS upang tulungan na maubos ang mga miyembro ng Abu Sayyaf at ISIS. Pinuna rin ni Mendoza ang malamyang kampanya laban sa Radical Islamic Organization. Ayon kay Mendoza, hindi tamang ipaubaya lamang ng PNP sa AFP ang problema sa terorismo. Dapat magtulungan, ayon kay Mendoza, ang lahat ng ahensya upang mapabilis ang paglutas sa problema. Thank you, Joel. Ang Philippine Standard Time, 8:03 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. Ito ang Radyo 5, Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid. Herbert Bernades. Aksyon, sorry. News Update. Ayon po sa Stroke Society of the Philippines, ang stroke ang leading cause of disability at second leading cause of death dito po sa ating bansa. Hiling Galing sa TV, Year 2. Wait Linggo, lang. alas 7 ng umaga sa TV5. I am what I choose. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News. Hello, Barbie. Iwanan mo na ang Hello, lolo ng Marco. AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Republic, the only cement with tatak tibay enhancers. Walang tren, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin. Okay lang, Prince Open Our Side. Kaya share, Prince, itong one. Dito tayo sa Erwin Tulfo FB page. Naka-disable eh. Yung Tulfo Real. Alright mga kapatid, oras po natin 5 minutes after 8 o'clock. Araw po ng Martes, ika-25 ng Abril 2017. At narito na po ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Punto Asentado Headline. Pangulong Rodrigo Duterte at 11 opisyal ng gobyerno inireklamo sa International Criminal Court. Malacanang kumpiyansang ibabasura lang ang kasong isinampa kay Pangulong Duterte sa ICC. Bilang ng mga Pinoy na nabibiktima ng pagnanakaw tumaas ayon sa survey. Babaeng pulis na nagtangkang mag-rescue sa isang miyembro ng Abu Sayyaf sa Bohol, nakakulong na. Sa usapang negosyo naman, price rollback sa mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Sa balitang metro traffic rerouting sa Pasay at Makati ipatutupad para sa ASEAN Summit. At sa balitang panlalawigan, 3 turistang Koreanong sugatan sa naaksidenteng minibus sa Boracay. Sa ibayong dagat, US President Donald Trump pinaghahanda ang UN Security Council ng mabigat na parusa sa North Korea. At sa sports balita, mga atleta ng palarong pambansa na mag-uwi ng medalya bibigyan ng cash incentives. At sa showbiz balita, Dr. Vicky Bello at Dr. Hayden Ko ikakasal na ngayong Setyembre. Punto Asentado Headline. At ngayon, narito ang detalye ng mga balitang yan. Formal nang inireklamo sa International Criminal Court si Pangulong Rodrigo Duterte at 11 pang opisyal ng pamahalaan.
Kasong Crimes Against Humanity ang sinampang kaso ng abogado ni self-confessed Davao Death Squad Hitman Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio. Binigyan din ni Sabio sa kanyang 77 pahinang reklamo ang 9,000 kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon. Bagamat tinanggap ng ICC ang nasabing kaso, tumanggi nang magbigay ng komento ang tagapagsalita nitong si Fadi El Abdallah hinggil sa nasabing reklamo. Maliban sa Pangulo, kasama rin sa nasabing kaso sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre, PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, House Speaker Pantaleon Alvarez, dating DILG Secretary Mike Sueno, NBI Director Dante Giran, Solicitor General Jose Calida, Senator Richard Gordon at Senator Alan Peter Cayetano. Gayon din sina Superintendent Edelberto Leonardo na dating nagsilbi sa Davao Regional Police Office nung alkalde pa si Pangulong Duterte at si SPO4 Sunny Buenaventura na siyang nagbibigay pabuya umano sa DDS na nakakapatay sa mga drug suspect. Walang batayan at pawang propaganda lamang ang inihaing kaso laban kay Pangulong Duterte sa ICC o International Criminal Court. Ito ang reaksyon ng Malacanang matapos ihain ng abogado ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang kasong Crimes Against Humanities laban sa Pangulo at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi pasok sa ICC ang Crimes Against Humanity dahil malinaw namang hindi state-sponsored ang mga naitatalang patayan kundi kagagawa ng mga sindikato ng iligal na droga. Kumpiyansa si Panelo na ibabasura ang sinampang reklamo ni Attorney Sabio dahil ang layunin ng war on drugs ay para protektahan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Tumaas naman ang bilang ng property crime o mga krimen na may kaugnayan sa street robbery, burglaries at carnapping. Ayon sa pinakahuling survey ng SWS o Social Weather Station, naitala sa 6.3% o 1.4 milyong pamilya ang mga nabiktima ng nakawan, pang-hold up o nakawan ng sasakyan. Mas mataas ito sa 4.5% o 1 milyong pamilya na naitala sa survey noong December 2016. Nasa 5.3 o 1.2 milyong pamilya ang na-hold up ngayon mula sa 3.3% noong nakarang taon, buwan ng Disyembre. Lumalabas din na nitong first quarter ng taon umabot sa 1.9% o 435,000 families ang ninakawan sa bahay o nabiktima ng akyat bahay na mas mataas na 1% noong Disyembre. Nasa 1% naman o 83,000 families ang nanakawan ng sasakyan na mas mataas kumpara sa 0.5% o 42,000 families noong Disyembre. Ginawa ang naturang survey mula March 25 hanggang 28 at kinuha ang opinyon ng 1,500 respondents. Pero ayon naman sa Malacanang, nang ginawa ang survey ay wala o suspindido ang Oplan Tokhang. Sa ibang balita naman, nakakulong na at iniintay na lang na maisampa ang mga kaso laban kay Police Superintendent Maria Cristina Nobleza dahil sa tangkaw niyang pag-rescue sa mga miyembro ng Abu Sayyaf na nasa Bohol. Sa investigasyon ng PNP, hindi umano huminto si Nobleza sa checkpoint ng mga pulis sa barangay Bacani, Clarin, Bohol habang nagsasagawa ng follow-up operations laban sa mga bandidong grupo. Bagay na ipinagtataka ni General Bato de la Rosa habang inaaresto agad daw itinapon ni Nobleza ang kanyang cellphone na may text message ng miyembro ng Abu Sayyaf na humihingi ng tulong. Kasama ni Nobleza ang isang suspected bomb expert na si Renier Ludungon alias Kudre. Pero ayon kay Nobleza, nasa Bohol siya dahil sa bakasyon. Ang palusot ni Nobleza hindi bumenta kay Bato. Pero kung si Bato ang tatanungin, mas nais niya na sa krami makulong ang pulis dahil high risk umano ito. Deputy Regional Director si Nobleza ng Davao Regional Police Office Crime Laboratory. Dati rin siyang miyembro ng Anti-Illegal Drugs Group ng Campo Crame. Kamag-anak naman ni Dungon na napatay na leader at founder ng Abu Sayyaf na si Abdurajak Abubakar Janjalani. May relasyon umano sina Nobleza at Dungon. Para sa pulis sa sangkot, nais na ni Bato na isampa ang mga kaso laban dito. Hindi pa naman matiyak ng PNP kung direktang miyembro siya ng Abu Sayyaf. Sa usapang negosyo naman, nagpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis sa kanilang produktong petrolyo ngayong araw. May tapyas na 25 centavos kada litro ng gas, 40 centavos kada litro ng kerosene at 30 centavos kada litro ng diesel.
Alas 6 ng umaga ang simula ng rollback sa mga kumpanyang Shell, Eastern Petroleum, Phoenix Petroleum, Sea Oil, Petron at PTT. Epektibo naman kaninang hating gabi ang rollback ng Flying V. Ang bawas presyo ay bunsod ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Magpapatupad ang ASEAN Secretariat at Metro Manila Development Authority ng traffic rerouting scheme mula April 26 hanggang 29 sa ilang lugar ng Pasay at Makati. Kaugnay ito na idaraos na 38th Association of Southeast Asian Nations Summit sa Pilipinas. Partikular na maapektuhan ng rerouting ang Senator Jokno Boulevard, Halandoni Street, V. Soto Street, Bucaneg Street at A. De la Rama Street sa Pasay City. Makakaranas naman ng traffic disruption ang kahabaan ng Arnaiz Avenue sa Makati at Parkway Drive sa lungsod ng Makati. Pansamantalang ituturing na ASEAN lane sa mga nasabing kalsada. Ang buong Cultural Center of the Philippines Complex ay dineclare ASEAN Delegates Only Zone. Kaugnay nito, nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na asahan ang masikip na traffic sa mga nasabing lugar at gumamit ng alternatibong ruta para makaiwas sa abala. Sa balitang panlalawigan naman, nahulog sa kanal ang isang tourist bus na may lula ng 25 turista sa Boracay. Nasa pababang bahagi ng highway ang minibus na mawalan ng preno pagsapit sa barangay Habana, Nabas, Aklan. 3 sa mga turista ang nasugatan. Ayon sa driver, nagpasya siyang isadsad ang minibus sa kanal na may konkretong poste at niyog upang hindi tuluyang mahulog sa bangin. Agad namang dinala sa ospital ang 3 nasugatang Koreano. Sa ibayong dagat naman, pinaghahanda na ni US President Donald Trump ang UN Security Council na mag-implementa ng bagong sanctions sa North Korea. Sa kanyang pagkikipagpulong sa 15 UN Security Council ambassadors, kasama na ang China at Russia na ginanap sa White House, sinabi nito na status quo sa North Korea ay hindi katanggap-tanggap. Aniya makatotohanan ang nasabing banta ng North Korea sa kanila. Ilan sa mga maaring mabigat na sanksyon na ipapataw sa North Korea ay ang pagbawal ng oil embargo, pagbawal sa airline ng North Korea, pagharang sa mga cargo ships, at pagparusa sa mga Chinese banks at iba pa mga bansa na makikipagnegosyo sa Pyongyang. Sa sports balita naman, magbibigay si Pangulong Duterte ng cash incentives sa mga atleta ng Region 11 na mag-uuwi ng medalya sa palarong pambansa na ginaganap ngayon sa Antique. Sinabi ng Pangulo na hahanapan pa niya ng pondo ang ibibigay na reward sa mga batang manlalaro. Aabot sa 50,000 piso ang halaga ng cash incentives. Binubuo ng 6 na probinsya ang Region 11 kung saan kabilang dito ang Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, South Cotabato at Sarangani at mga syudad na Davao, Digos, Panabo, Tagum, Samal, General Santos at Coronadal. At sa showbiz balita naman, itinakda sa buwan ng Setyembre ngayong taon ang pagpapakasal ni na Doktora Vicky Bello at Dr. Hayden Ko. Ayon sa magkasintang celebrity doctors, sa Paris, France, isasagawa ang kanilang pag-iisang dibdib. Umaabot sa mahigit 12 taon ang pagsasama ng dalawa. Mas lalong naging tumibay ang kanilang pagsasama dahil sa kanilang anak na si Scarlett Snow, kung saan meron milyon-milyong followers sa Instagram. Noong nakarang taon ay kinasal na ang anak ni Bello na si Crystal sa isang hotel owner na si Justin Pitt. 8:50 ng umaga, alamin naman natin ang lagay po ng ating panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Naroon si Benison Estareja. Benison, good morning. Good morning po, Sir Erwin. Ganyan din po sa ating mga kapatid sa Radyo 5. So ngayon po, meron tayong binabantayan na tropical depression po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 4 a.m. ay nasa layo itong 1,345 Marinvic Dano, good morning from Montreal, Canada. Welcome. Yes, at base po sa ating analysis at base Susan sa Castro. itong nasabing bagyo ay posible. Ay nako, dinisable Susan. May nag-disable na naman. Siguro mga dilawan. Marilyn Teten, good morning. Valentino, good morning. Mona Vaag, Ana Marita naman, good morning. Rameses Mesa. Ay, may nag-report na naman. Mga dilaw siguro. Rodel, Anbo Romeo. So for the next 24 hours, Thanks for watching. Arlene Arquero. Sa panahon, lalo na ngayong umaga. Thank you, Arlene, from Ireland. Judith Restillador. So yung hangin. Disabled, Judith, Almira Mejiano, Kring Kring, from Canada, Junieta Prieto, Jonalyn de la Cruz,
Mary Jean Aasahan pa rin Ricardos. hanggang gabi ang mga isolated Gina showers Agne. or thunderstorms. Temperatura Ingat natin kayo dyan sa Metro South Manila, Korea. maglalaro Ella ng 25 Kicho. hanggang 35 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning. I don't or know. banta ng I wish I can ano, answer kaya that. pwede Fe, po magbayad good morning. ang ating Elman mga Bedasua, kababayan good sa morning. baybayin ng Rameses. Si Haring Araw po. Ano na ay naman, libing na naman, 5:27. Rameses. Wala akong nilibing. At dulubog naman ito, 6:12. Hayop! At ang ating Philippine Standard Time ay 8:17. Pag nawala ako, libing ka Mula agad. dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja, nag-uulan. Maraming salamat, Ginoong Benison Estareja. Isunod na po natin ang lagay naman natin ng mga lansangan mula po sa MMDA Metro Base. Vincent Lizada, good morning, sir. Yes, magandang umaga po sa Erwin at sa Barbie tagapakinig Lagunay, po ng Arman Mundo Guerrero, Asintado. Emeline Ang lagay po ng Saison, trapiko, watching yung from EDSA US. po, yung southbound po, Mary Monte in Trinidad, Hambre, papunta po sa Ohio, area good po ng morning. Rochester, mabagal po ang Nathan usad ng Arca. trapiko. At Ortigas area, Ay, papunta naku, po dyan sinabi sa pa, Bonia, Nathan. Astro, Mona mabagal din Bag. po ang usad ng trapiko. At Guadalupe area, Yes. papanahog dyan sa area po ng Rick Buendia, May, mabagal din po ang usad ng Sidralin trapiko. Gallego, Ang Aroma northbound naman Zamora. po ng EDSA, bahagyang mabagal From po yan. Toronto, Park good morning Avenue, or good papunta evening po from dyan sa area po Toronto. ng Tramo. At Gilbert Magallanes area, Pungan. papanahog dyan sa Arnaiz Avenue, mabagal din From po ang Singapore, usad ng hello, trapiko. Jerry At Sidney. bahagyang magbabagal din po yan. Orense area, paahon Fanny doon sa area po ng Tantiado, Guadalupe. Henley. At dyan po Judith sa Mission Restillador. Boulevard, papunta po dyan sa area po Ewan ng ko ba, Guadalupe. Judith, pag Bahagyang nawawala din po ako, mabagal may po sa nilibing na trapiko. naman. At tuluyang magbabagal din po yan. Pagsapit niyo po dyan sa may Gina. White Lake, paahon po doon sa may area po ng Mitchell San Cortez, Roland good Flyover. morning. Judith Stiller. Ang C5 naman po, ang southbound po, Jan Katipunan Palita. area, papunta po dyan sa area po ng Green Meadows, bahagyang Limbas, mabagal ang usad ng Chell. trapiko. Tuluyang magbabagal din po Aldrich yan. Nimo. Pagsapit niyo po dyan sa Ortigas, papunta naman po dyan sa Aldrich Bagong Nimo Ilog nga. Flyover. Makalampas po dyan sa Bagong Ilog Flyover, mabagal May, pa rin po yan. Valentino, Kalayaan Avenue, Poncia, papasok Bags, naman po Kimat. dyan sa area po ng Global City. Barbie Ang Lagunay. northbound naman po ng C5, bahagyang Aimee magbabagal po, Valerio. Blue Boss, papunta po dyan sa area po ng Aya Mackenzie Road. Fares At from bahagyang Qatar. din pong mabagal yan, Ingat, pagsapit niyo po Dels dyan sa may Cabardo. Bagong Ilog Flyover, at dyan What's po sa up, may area po ng Singapore? Libis. Ang Buxmer. Rojas Boulevard naman po, ang northbound po, mabagal po itong area po ng Almira Baclaran. Mejiano. Sa Maynila po, mabagal po yan. Yan, lamig, Quirino Avenue, Almira. papunta po dyan sa may area po Ruben ng Pedro Hamora. Hill. Ang southbound naman po ng Rojas Boulevard, RJ magbabagal po De Luna. yan, Quirino Avenue, papunta Maria po dyan sa may area po Eckhart ng Ramirez. Ocampo. At bahagyan din pong mabagal, pagsapit niyo po dyan sa area po ng Buendia, Chesel, at dito po sa Gadaingan. may area po ng Mia Road. Ngayong Topper, araw ng Lorica. Martes, paalala po sa ating mga motorista, bawal po ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4 at wala pa rin po tayong window hours sa mga radial road, circumferential road, area po ng Makati, Las Piñas at Mandaluyong. Yan po Los, ang sitwasyon ng Ino, trapiko natin JB sa mga oras Villanueva. dito mula po dito sa MMDA Metro Base. Vincent Lizada po, Radyo 5. Alright, maraming salamat Ginoong Vincent Lizada at Benison Estareja. Back-to-back reports po yan mula po sa Pag-asa at sa MMDA Metro Base. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Oras po natin 20 minutes after 8 o'clock mga kapatid. Teka, bago tayo mag-take off, sabi ni Engineer, sumisenya si Engineer, papasukin daw muna natin ang ilang commercial. Sige nga, pagbigyan muna natin ito. Mga kapatid, para dire-diretso na tayo mamaya at mainit itong talakayan natin, ha? Kung kayo ay may mga high blood, may mga hypertension, ha? Ready ang mga calciblock. Kung kayo nakatayo at medyo buksan ng electric fan at baka lalo kayong maha-high blood, sa ating pagbabalik, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong Susan programa Castro. pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radio Des 5, Rubillar. 2.3 News Jimmy FM. Echo. Ang oras Meron, sa meron. ating ay hatid sa May inyo dalubhasa ng tayo. Wawa Supplement for Men. Ivy. Mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas Yung music ng dalubhasa, yung song Quran na limitahan ang yung gastos sa instrumental. paglalaro. Huwag magsugal Maganda ba ba? ng nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay Sa at pamilya para sa Shinagawa impormasyon tungkol sa responsible store gaming. ko Tumawag binili. lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.agcor.ph/regulatory.ph. Evay! Isang mensahe Nice mula to sa see you. PAGCOR. Vix Becuraba. responsibly. Sidralin Gallego. Arman Guerrero. Ano na naman Mr. Gallego, ano na naman, tirada na naman ninyo kayo ni Rameses. Mawala ako, nakilibing. Sumama ang panahon, nasa aircon. Loko talaga. Buisit!
Si Chinese character, nalagpasan daw siya. Rosario. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster Hanag, humahamon. Meron ba kayong TJ. SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Thank you. Yes, I will Loan try. Restructuring Maribel Program. Corpus. Ito ay tulong ng SSS Oo, malimig. upang pagbayad ng loans Judith ay simple, Estillador. mas magaan at kaya-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehyo at benepisyo ay muling Di maasahan bakasyon sa nyo, muling may nilakad ako pangangailangan. ron. Mag-SSS Webed Loan Dioso. Restructuring Program. Sigap-sigap. Ito ay hanggang April 27, 2017. Aguleri, Makipag-ugnayan sa Los mga Angeles, SSS branches or visit Ems Villarta. www.sss.gov.ph. Kadumeng. Ha? Anong nangyari sa'yo? Ba't ang hospital ka, Kadumeng? Eva, Kurata. Bigo na naman. Ito. Panganiban na Family Donna, good morning. Bravo! Catherine Pisay Castro, good morning. Masarap ang buhay. GL Garcia Fernando, good morning. Elizabeth Bagyon, watching from Philadelphia. Wow! Available at Mercury Almira Drug. Mihiano. Paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot Ayun sa na nga. anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Judith Todo Restillador, ang kata na Dels walang Cabardo, fiber. Bravo Food Ems Supplement Villarata, Supplement. Ang bagsik mo. Ronnie Brown. Mabibili sa Oy, salamat Mercury pala Drug yung mga nationwide. nakasabay ko sa aeroplano kagabi ha. At itong Galing ng Japan, thank you guys, napakabait ho nila. Nagpa-picture, nagpagkwentuhan, nakipagkamayan. May picture taking pa ng ganon. Duterte Fist daw kami. Tinginan tuloy yung mga Hapon sa Narita Airport kahapon. Judith, Roy, ang posing sa Tibay, Republic Cement, the only cement with tatak Tibay enhancers. Aba, engineer, parang nananawa ka na dyan ah. Meron pa tayong 8:30. Parang 4 minutes na tayo kung wala sa air eh. Combine commuting comfort, convenience, and versatility with Hyundai Super 15-seater, the Grand Starex Super Express. Check it out at your nearest Ems dealership today. Villarata. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Punto Asintado. Oras po natin, 24 minutes after 8 o'clock. Kanina nga ho, bago tayo mag-break, sabi ko kung kayo po may mga high blood, i-ready yung mga calci block, yung mga bawang dyan, kung baka biglang tumaas ang presyon. Bakit hindi tataas ang presyon nyo? Eto, bihira nga magsalita po itong ating Vice President na si Vice President Leni Robredo. Pero ewan ko naman kung bakit tuwing bubuka ang kanyang bibig, may problema. Naalala niyo ho ba na magsalita ito sa United Nations, yung Anti-Drug Summit? Sinabi niya na may palit ulo daw dito pag hindi nahuli ng pulis yung drug suspect, yung pamilya ang hinuhuli at kinakasuhan. At pagkatapos 7,000 plus na raw yung pinapatay ng mga otoridad na wala naman hong katotohanan. Medyo tumahimik ho dahil nabatikos siya. Ay sus Maria Josep, eto na naman. Noong isang araw, nagsalita na naman po itong Vice President natin. Ewan ko ba naman. Ang gusto ro ng Vice President na Leni Robredo ay pag-aralan po ng Kongreso at Senado natin na wag nang kasuhan ang mga drug addict. Wag nang kasuhan yung mga gumagamit ng droga. Entonces, pag nakita ng mga otoridad, yung mga drug addict na yan, hayaan na laang. Siyempre, wala nang kaso. Ba't mo huhulihin, di ba? Ang gagawin na lang daw, pick upin ng DSWD at dalhin sa mga rehab. Ang tanong, Madam Leni, paano yung addict? Praning na. Paano yung addict? Kailangan, bago siya manggahasa ng bata, kailangan mag-shabu muna. Paano yung addict, Ma'am Leni, na bago pumatay, kailangan niyang mag-shabu muna? O mang-hold up, kailangan niya munang tumira muna ng shabu. Paano na lamang ho, ma'am? Ang ibig din ho ba sabihin, itong batas po na gusto ho ninyo pag-aralan ng Senado at Kongreso, ano-ano na lang ho magiging trabaho ng Philippine Drug Enforcement Agency po rito? Ano na lang po magiging papel ng PIDEA? Entonces, ma'am, kung hindi na bawal ang paggamit ng illegal na droga,
baka susunod na rin, hindi na rin bawal ang magbenta ng droga. Kasi it follows, di po ba, ma'am? Hindi po bawal ang gumamit ng droga. Entonces, sa magiging depensa ng mga drug lord, hindi naman bawal ang paggamit ng droga. So, okay lang magbenta kami. Di po ba, Vice, ma'am? Sus, may ganun lang ho yun eh. Hindi ho ba naisip ninyo? Siyempre, dahil wala na pong, hindi na po bawal, i-decriminalize na natin ang paggamit ng droga, ha? Maski na 1 kilo ng droga, sugapa na siya dyan, praning na siya, ha? Wala pa rin, hindi mo kakasuhan, maski na pumatay pa siya dyan ng 10, hindi kakasuhan dahil decriminalize na, ibig sabihin, wala ng kaso. Entonces, ma'am, yung mga magbibenta ngayon, paano nalaman ho ito? Siyempre, hindi na rin ho bawal. Hindi na rin ho bawal sa kanila magbenta ng droga, Vice President Robredo. Kasi po, hindi naman po bawal na yung gumamit, di ho ba? Di siyempre, yung bumibenta, hindi rin bawal na. Sus Maria Josep. Ang sabi po ng Vice President natin bakit to sa Portugal? Ma'am, alam nyo ho, ewan ko kung anong napasok, wag naman natin gayahin lahat ng bansa na para tayo uto-uto, gaya-gaya. Ha? Hindi pa nga sigurado kung successful po yung ang Portugal. Sa Portugal po kasi, nire-rehab nila yung mga adik. Pero wala po sila mga sugapa na pumapatay ng re-rape ng mga bata. Ha? Pumapatay ng tatay at nanay na adik. Wala pong ganun. Sa atin marami. Sus Maria Josep, ma'am. Hindi ho ba naisip ninyo? At saka, ang populasyon po ng Portugal, ma'am, ay 10 million laang. Tayo ay 100 million. Diyos ko pong pineapple bayan. Ang Portugal po ay isla, ma'am. Tayo ay mga ilang isla tayo. May mga abusaya pa, anak ng baka. Naku naman, Madam Lenny, ma'am. Ayaw ko na ho sana magsalita. Napansin nyo naman siguro, Vice President, tumahimik na ho ako ng ilang araw. Pero kung ganito ho ay mga takbo ng utak ho natin, sayang naman, ma'am, nag-aral po kayo ng abogasiya. Hindi ho ba ninyo napag-aralan ito? Bako ho next time, ma'am, bago nyo ibuka ang inyong bibig. Isip-isipin muna, ma'am. Isip-isip muna. Huwag naman yung salita ng salita na laang na i-decriminalize na hindi nakakasuhan ng mga adik. Anak ng buwetre naman. Madam Vice President, maghunos dili ka. Hindi siguro naririnig ni Vice President yung mga salita ni Duterte. Diyan. Sa talata 22, versikulo 33, unang aklat ni Duterte, basa. Maybe God gave me only 2 years, 6 months, 1 year and a half to be president of this country. Fine. Basta let it not be said na hindi ko binigay ang pinangako ko. Dahil yan ay sinundan sa ikalawang aklat ni Duterte, versikulo 29, talata 1 hanggang 4. Sinabi kong yan, pag sinabi kong wala talaga. At pag sinabi kong gawin ko yan, umatras ka na kasi gagawin ko talaga. At doon sa baba, yung sinasabi niyang change must start, nasa ikatlong aklat ni Duterte yan, chapter 4, verses 15 to 19. Sa baba, pinakababa. Yan, yung kulay violet. Kayong Pilipino na may gustong tumulong sa bayan natin. If you really want to help improve this country, if you want us to rise, now is the time because I am really with you. Narinig nyo, Madam Vice President, imbis na kayo ho, imbis na maging pabigat kayo, ba't di na lang ho kayo sumama sa agos, ayaw nyo ba, ma'am, ng pagbabago? Ha? Para naman ho, ma'am, wala kayong mga anak. May mga puro babae pa naman ho ang anak ninyo. Hindi ho ba kayo natatakot, madam? Na one day, pag hindi po nasawata itong problema natin sa droga, baka mabiktima po yung mga anak ho ninyo? Aren't you scared? I am scared, Vice President Robredo. I am scared for my children and for my children's children. Kayo, ma'am, hindi po ba kayo natatakot? Ha? Na baka isang araw mapangasawa ng anak ninyo ay drug lord. O maging boyfriend ng anak ninyo ay drug lord, drug addict. Aren't you scared, Vice President? Mario Josep naman, ma'am. Ma'am, pwede ba isip-isip muna bago tayo bumitaw ng mga pananalita? Ano po? Let us think.
Yan ang tatalakayin natin mga kapatid, wag po kayong bibitiyo. Kaya ang ating question for the day sa Facebook, sang-ayon ba kayo sa opinion ni VP Leni Robredo na i-decriminalize na ang paggamit ng droga sa ating bayan? Hashtag decriminalize drug use. Yan po ang inyong sagutin mga kapatid. Isa pang pag-uusapan ho natin mamaya-maya kung bakit naman itong lintik na policewoman na ito, na kernel pa naman, nag-asawa ng Abu Sayyaf, bukod sa asawa na ng Abu Sayyaf, o tinutorjak sa ng Abu Sayyaf, anak ng Teteng. Sus Mario, sir. Oo. Nako, Manong Digong. Yung isang pulis mo na babae, si policewoman, ano nga pangalan nitong hinayupak na ito? Policewoman Colonel Maria Cristina Nobleza, nagpapatorjak sa Abu Sayyaf. Sa sobra sigurong galing ng Abu Sayyaf na torjaking siya, tinutulungan niya ngayon. Nandoon siya sa Bohol. Mantakin mo sa Davao nakatira itong hayop na ito, naka-assign na kernel na ito. Pumunta ng Bohol para ma-rescue lamang yung isa o dalawang Abu Sayyaf na na-trap doon ngayon. Na nakokorder na ng PNP at AFP, tinakbo niya ngayon doon, dala-dala yung kanyang pick-up truck para i-rescue yung Abu Sayyaf. Isa ka pa rin buang ka. Dagdag ka na problema. Nako, General Bato de la Rosa, bahala na po kayo, sir. Ha? Kasuhan nyo na itong buwang na ito, itong gaga na ito. Mario Joseph, yung pinakamabigat na parusa para hindi tularan ng iba. Kahit wala pa tayong death penalty, i-death penalty mo na itong hayop na ito, ilinya mo na. Mantakin mong pulis ka? Makikipagtulungan ka sa kalaban, demonyo ka? Ha? Anong klase kang pulis? Makikipag-sisiping ka sa mga terorista? Yung mga terorista na namumugot ng ulo? At pagkatapos, paano ka nakakatulog sa gabi? Colonel Nobleza, paano ka nakakatulog sa gabi? Na alam mo yung boyfriend mo yan, nakapatay ng tao, nandudukot ng mga tao. How in the hell can you sleep at night? Colonel Nobleza. General Bato, bahala ka na, sir. Alam nyo, may mga tinatawag na accidental discharge. Yung mga tinatawag na accidental firing dahil sa krame. Siguro naman, hindi naman kawalan ito pag natamaan ito ng accidental firing. Isa po sa mga pag-uusapan natin yan, isa pa. Diretso na tayo, Ivy. Eto, may malaking problema po isang kababayan natin. Sa itanong mo sa dalubhasa, mga kapatid, ito po'y sumulat. Ka-Facebook ho natin ito, si Arian. Dear Sir Erwin, ako po isang OFW, 31 years old at may asawa. Ang problema ko, sir, ay kung paano mawawala ang aking puot at galit sa aking mga magulang. 3 po kaming magkakapatid. Ako po ang bunso. 1-year-old pa lang po ako nang iwan kami ng tatay namin para magtrabaho sa ibang bansa. Sumunod naman yung nanay ko, nag-OFW din para magtrabaho sa ibang bansa. Maiintindihan po sana naming magkakapatid ang kanilang pagsasakripisyo. Pero na mag-asawa na silang pareho sa abroad, ay iniwan na lamang kami sa mga tiyuhin at tiyahin. May kanya-kanya silang pamilya ngayon, habang kami naman, tinuturing na namin ang aming mga tiyuhin at tiyahin ng mga magulang. Dahil wala po ang aking ama't ina habang ako ay lumalaki. Simula ng 1-year-old pa lang ako. Paano ko ba, sir, mawawala itong galit at puot na kinikimkim ko laban po sa aking ama at ina? Tulungan niyo po ako, sir. Sincerely, Arian. Mamaya, Arian, hanap tayo ng eksperto. Kailangan mo actually ng isang psychologist yan, psychiatrist, Kailangan ka i-debriefing. I can understand your sentiment, yung galit mo. Mantakin mo, normal sa 1 taong gulang na bata na makita niya yung kanyang tatay or nanay. Or kung wala man siyang tatay, at least yung nanay nakikita niya everyday. Pero in your case, pareho silang wala at tiyuhin at tiyahin nyo na lang, talagang maiintindihan ko yung sama mo ng loob. Anyway, mga kapatid, yan po ang mga pag-uusapan natin. Tutok na, mga kapatid. 8:36 ng umaga sa ating pagbabalik. Mayroon tayong mga makakapanayam, mga eksperto hinggil po dito sa gustong mangyari ni Vice President Leni Robredo na hindi na bawal ang droga sa ating bayan. Sus Mario Joseph naman, madam.
Sa the mere fact na sabihin ko pa lang na hindi na bawal ang droga, nakakasulasok na. Sus Mario Josep. Ay, nako, pareho tayo. Sir Manong Digong. Anyway, 8:37 ng umaga, wag po kayong bibitiw. Paumpisa pa lamang ho tayo. Sabi ko na, i-ready po ang inyong mga kalsiblock, ha? Ang inyong mga pamaypay, abaniko, electric fan, ha? Aircon, kung kayo nasa labas ng bahay, magpalamig, soft drinks. At talagang maha-high blood kayo. Akala nyo ako lang? Eh, sasama ko kayo sa high blood ko. 8:37 ng umaga, happy listening to Glenn Lagutan at Norman Balquiedra ng Philippine Drug Enforcement Agency. Got disposals office equipment not being used. Are these assets taking up too much valuable space? Call HMR today at 0254869999 for a no-obligation assessment. Turn assets into cash fast, easy with HMR. Log on to www.hmrauctions.com.ph. Sa buhay, dadaan at dadaan talaga sa mga pagsubok kahit gaano pa tayo katigas sa hypertension at high cholesterol pa lang, bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well, hindi pwedeng magpatalo. Kailangan panatiling tigasin ang katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw take Gainuracell 3-in-1 capsules. With proper diet and exercise, kasanggan nyo ang Gainuracell laban sa pagtaas ng blood sugar, hypertension at high cholesterol na maaring maging sanhi ng diabetes. Dahil ang Gainuracell capsules ang nag-iisang 3-in-1 dietary supplement na maasahan sa araw-araw laban sa tatlong hyperkillers. Live well with Gainuracell. Available in all South Star, Generica, Carlos Drug, and other leading drug stores. Like us in Facebook, www.facebook.com/Gainuracell. Mahalagang paalala po, ang Gainuracell ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 50 million pesos na ang pinagkaloob ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa National Anti-Poverty Commission o NAPSI para tulungan ang mga mahihirap nating kababayan. Wag na wag po kayong bibitiw sa ating pagbabalik. Ha? Tatalakayin na natin itong mga pinagsasabi ni Vice President Leni Robredo, 8:39 a.m. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang Ganun na nga siguro, Rodel Bright. ng aksyon, news update mula sa Radyo 5, 92.3, News FM, Radyo 5, John Mark Ancheta, News FM, Freddy, Balita, Aksyon, Cheng Rose, Aksyon, News Update. Les Jean, Ang oras, alas 8:39 ng umaga. Jerry Narito mga Tupusato. balitang hatid ng Radyo 5. Umabot na sa 37 ang Alexa bilang ng Madalyon, dapat lang na miyembro ng Nocias MAUTE mula Lopez nang sumiklab Bello. ang bakbakan sa Piagapo, Lanao AC del Sur noong Cantuba, Sabado ng hating gabi. Rosarinda Tatlong Ocuda, sundalo na rin ang nasugatan Leo sa Dahunan, bakbakan. 16 na miyembro ng MAUTE ang napaslang sa Andy airstrike, Solatre, 14 sa ground assault. Kabilang sa Galinda nasawi ang Baratero, dalawang Indonesian. Kalina Perez, Tinatayang hey! aabot sa 152 ang miyembro ng MAUTE na lumusob Masama. sa Piagapo Nagkasakit Complex. ako. Ayon kay Halina, Brigadier Jonelyn General de la Nixon Cruz, Fortes ng Lorna 103rd Olan, Infantry Brigade, 1st Jasmine Infantry Hidalgo, Division, Reggie na Martinez, okupahan ng militar ang kampo ng MAUTE sa Sitio Pagalungan, Nocias Barangay Lopez, Gakap. Ang kuta ng MAUTE ay may 48 Gloria Gamad, Sinabi Wado naman ni Borja, Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Halina Carlito Perez. Galvez Jr., patuloy ang airstrike Sinara ng ng militar sa FB, lugar may kung nag-report. saan hinihinalang nagtatago Margie ang MAUTE. Amorsolo, Sa ibang balita, Raf J. binigyan ng Onzaga, pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte Aling Oligo, ang abogado ng aktor na si Robin Padilla na si Attorney Rudolph Philip Jurado. Nunez. Si Jurado ay itinalagang Government Corporate Counsel. Ang appointment ni 53 taong gulang na abogado ay may petsang April 18. Si Jurado ay anak ng yumaong Court of Appeals sa Justice Desiderio Jurado. Kabilang sa hinawakang Unified kaso ni People's Attorney Sobiano, Jurado ang kasong illegal possession of Muhammad firearms Abdullah, na kinaharap ni Padilla noong 1993. Valen Layugan, Naipanalo rin nila ang kaso noong alkalde pa ng Marco, Parañaque ang aktor na si Joey Marquez. Siya rin Jasmine ang Lau, legal advisor ng actress na si Ann Curtis. Mardy Flores, May Philippine Standard Bargayo, Time, 8:41 ng umaga. At yan ang mga Kratos balita Angelos. mula sa From pinakamaaksyong Seattle, newsroom Washington, sa buong bansa. sa Doming. Ito ang Radyo 5, Archie Zapanta. Saan man, kailan man, kapatid. Halina, Aksyon, News Update. yes, Maria Javier, TJ, nako, sipon, ubo, lagnat, may fever ako ngayon. Jeep Cristobal, Damay, Yupano, At sikap kasama ang sarap at Sadi hamon ng Reyes. Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. ano unahin natin, Ivy?
Masaya? O si Vice President Lenny? Isang mensahe mula sa Department of Health. Come back to your health center at kumpletuhin ang bakuna ni baby. Alright. Araw-araw, libo-libo. Chairman ng ano siya? Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali na maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 for the Easy 2 Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 para sa Squad Res Lotto. Exciting ang prizes na mamamanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto. Easy Rameses, nabasa ko yan. Anong halina, patikim. Easy, ha? 18 years old and above. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Our 4-digit winning combination for tonight is... Hindi, dinisable dahil sumulat na ako sa Facebook, Prince. Nagbigay ako ng reason ko nung bakit naman sinara. Umabot na po sa mahigit 2.4 million. May nagsumbong lang. Sabi fake account daw yun. From 0 to 9, tatapatan ng PCSO ng cash prizes sa halagang 10 piso. Exciting talaga maglaro dahil exciting ang papremyo sa mga digit games ng PCSO. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Overload Meron ba tayo, SSS Engineer? salary loan na di na Overload? mabayaran? May SSS Loan Restructuring Overload. Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay Hulog. simple, mas magaan at kayang-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehyo at benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. RJ! Jules Pads, Odette, Sangkap, thank you. Kratos Angelus, Nora Bisaya, Ano mang araw, Sabria Navarro, San Miguel Fairfield na. Kratos Sarap ng- Angelus. Sarap ng totoo. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I want to hear. I can agree here. Punto Asintado. Alright, oras po natin 8:45 in the morning. Dire-diretso na po tayo mga kapatid. Ano po? Ito ho muna pag-uusapan natin itong sinasabi po ni Vice President Leni Robredo na ang kanyang panukala sa Kongreso at sa Senado kung pwede raw pag-aralan na i-decriminalize ang paggamit po ng droga ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa kanyang paningin po, yung mga addict na yan ay biktima lamang po, biktima ng droga. Entonces, kung wala na pong kaso, hindi na natin kakasuhan ang mga drug user, rehab na lang daw ng rehab. Entonces, ano na ang magiging trabaho ng mga law enforcement agencies natin? Isa pa, dahil hindi na nga bawal, di ba? So, hindi na bawal gumamit, entonces hindi na rin bawal magbenta. Di ba, Vice President? Ay nako, tanungin po natin itong chairman po ng Dangerous Drugs Board natin o DDB, si Secretary Benjamin Reyes. Magandang umaga po, Secretary Reyes, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa lahat ng ating tagapakinig. Oo. Sir, nabasa nyo siguro at marami pong nag-react dito sa sinasabi ni Vice President Leni na imumungkahin niya raw po sa Kongreso at Senado na kung pwede i-decriminalize na lamang daw po ang paggamit ng droga. What is your take on this, Sec?
Actually, ini-explain ko nga, Irwin, even sa Portugal, hindi naman sila nag-decriminalize. No? In fact, nag-set lang sila ng standard na hanggang may limit yung volume na pwedeng gamitin for it to be considered na krimen. So beyond that, usually 10 days ang sinet nila, 10 days consumption volume. So pag beyond 10 days consumption ng hawak ng tao, criminal pa rin yun, hulihin. No? Pangalawa, hindi pa rin sila pwedeng gumamit sa mga public areas. No? Illegal pa rin ang paggamit. At in fact, even if less than 10 days yung volume na hawak nila, pwede pa rin silang hulihin. No? Ang difference lang, ang penalty nung less than 10 days, more on treatment. And so, ang term nila actually, Irwin, hindi decriminalization. Anong term nila? Depenalization. Depenalization. Anong ibig sabihin nun, Secretary? Anong ibig sabihin? Kunwari, mahulihan ako, sa Portugal ako, Portuguese ako, may dala-dala ako, sabihin natin, 1 gramo ng shabu. Ano mangyayari sa akin? Well, basically, pag 1 gramo, maliit na, para sa kanila, maliit yung ganong volume, i-refer siya. Huliin pa rin, no? I-refer siya sa dissuasion unit. May tinatawag silang dissuasion unit. Yung dissuasion unit, composed yan ng mga technical people, may doktor, may psychologist, i-assess yung pasyente at bibigyan ng treatment plan. Now, basically, ganun ang nangyari sa kanila, Erwin. Lahat ng districts nila, 18 districts ng Portugal, meron silang ganun, technical dissuasion group na tinatawag. But still, meron pa ring intervention, no? In fact, pag parang third time na nahuli sila na ganun pa rin, mahari na silang kasuhan. So, paano sir kung paulit-ulit na lamang? This week, nahuli mo siyang 1 gramo. Yun na nga. Next week, meron siyang kalahating sachet ng shabu. Third week, may ganito na naman ho siya. Paano ho yun? Ayun nga. Sabi ko nga, Erwin, kung halimbawa 3 times siya nahuli, no? Pwede na siyang actually kasuhan ng krimen. So, hindi pa rin siya decriminalized, no? In the true sense kasi, pag sinabi mong decriminalized, kagaya yung sa Uruguay, yung marijuana, dinicriminalize nila yung marijuana, and therefore, pwede kang mag-smoke ng marijuana kahit sa kalye. No? Ganyan, sa Uruguay yun. But so far, yung palang ang country na honest to goodness na decriminalized. Okay. Pag sinabi mo kasing decriminalized, no? Wala na siyang legal boundaries. Hindi na siya covered by rules and regulations. So entonces, sir, yung mga nagbebenta ng marijuana doon sa Uruguay, wala na rin kaso dahil... Wala, oo. Ganyan ang nangyari sa Uruguay. Kaya nga, nagalit nga ang UN. Inadmonish ng UN ang Uruguay. Kasi bawal yun. Signatory sila ng UN Convention. The same way sa atin, sa Pilipinas, Erwin. Signatory tayo ng UN Convention. And malinaw sa UN Convention, yung mga substances na considered dangerous, no, under Schedule 1 and Schedule 4, dapat may heavy regulations na ini-impose sa bawat bansa. So yung gusto niya mangyari ni Vice President Secretary, hindi kayo sang-ayon dito na i-decriminalize ang mahuhuling addict sa ating bayan pagkatapos yung siyempre susunod na po dyan yung mga nagbebenta ng droga, wala na rin kaso dahil hindi naman kakasuhan yung mga gagamit ng droga, Mr. Chairman. Tama yun, Erwin. Medyo malabo yun, ano? At wala pang, even sa Europe, no? Kasi nga hindi naman decriminalization ang ginawa nila. What they did is depenalization. Pag sinabi mo decriminalize, as in, tama ka. Pwede nang gawin lahat ng gusto nilang gawin. No? Diyos ko po. At mahirap yun. Even yung mga maunlad na bansa, like ang Amerika, no? Hindi naman sila nagde-decriminalize. Controlled pa rin yung mga substances na yan. May mga regulations pa rin na sinusunod. So hindi po pwede sa atin yan, Mr. Chairman, yung i-decriminalize ang paggamit ng mga shabu, ng mga ecstasy na yan. Hindi po pwede sa atin yan. Malabo siya, Erwin, no? And also remember, Erwin, doon sa depenalization na ginawa ng Portugal, kaya lang nila nagawa yon. Unang-una, maliit ang population ng Portugal. They only have 10 million. As opposed sa atin na more than 100 million na tayo mga Pilipinos. No? Ang support health system nila napakaganda, Erwin. They have 79 inpatient rehabilitation centers. Tayo, 49 pa lang. Kasama pa doon yung 3 outpatient natin. Sila 79 plus 18 outpatient facilities. So they have 1 outpatient facility per district. And then lahat ng community-based program nila in place. Tayo nga, sinisimulan pa lang natin ngayon yung mga support system. Considering na
100 million plus ang population natin, no? So hindi mo talaga maikumpara. Even ang budget ng Portugal, no? Alam mo naman, European country yan. Exactly. Oo, first world tayo, naghahabol pa, no? Despite the fact na during the current administration, ang administration ni Mayor President, nadagdagan yung budget, malayo pa rin yung budget natin. Kung kayo tatanungin, sir, dyan sa Dangerous Drugs Board, hindi kayo papayag na ang bagyang PIDEA na under din sa inyo na i-decriminalize po ito. A lot of our people dito nga sa social media, galit na galit nung magsalita po ang Vice President. Hindi sila sang-ayon, Mr. Chairman. Palagay ko, Erwin, na ill-advised si Vice, no? Kailangan ipaliwanag talaga sa kanya. Kasi I was there in Portugal. Pinag-aralan namin Opo. yung sistema nila. I was there, if I'm not mistaken, early last year or late 2015. No? And we were there. Diniscuss namin lahat yung sistema nila. And well, in their system, ideal para sa kanila yung ganon, but still, hindi pa rin decriminalization. Ibang-iba yung decriminalization, Erwin. How is it, sir? Yung kanilang decriminalization or depenalization ng droga, how is it? Is it holding up or medyo may sablay-sablay? Well, eto na ang nakakatuwa, Erwin, no? Umamin sa amin, kasi naka-meeting namin yung counterpart namin doon Ang unang tanong namin, nag-decrease ba yung mga drug users? Unfortunately, umamin sila. Walang data that would show na nag-decrease yung number of drug users nila. Patay. No? Ang naging impact lang nung depenalization sa kanila, mas madami yung nag-seek ng health services. So yung health-seeking behavior dumami. Kasi nga, immediately, i-refer ka kagad sa dissuasion committee, no? Composed of health experts. Correct. And so, maybe, yun ang nag-cause nung increase nung health services admission nila. No? Pero it did not decrease the number of drug users. Nako. So, kung kayo po ang tatanungin bilang chairman po ng Dangerous Drugs Board, hindi talaga po pwede sa ating bayan yung i-decriminalize ang paggamit ng droga. Oo, even other countries, neighboring countries natin, nag-issue na ng policy statement, no? At hindi malayo tayo sa ganyang approach. Anyway, Secretary Benjamin Reyes ng Dangerous Drugs Board. Maraming salamat, Sec. Magandang umaga. Maraming salamat po at magandang umaga po. Alam mo mga kapatid, sang-ayon po sa inyo, yung mga nagrereklamo ngayon dito, nagpapadala po ng messages sa ating Facebook, sang-ayon po sa inyo si Secretary Benjamin Reyes. Siya po yung chairman ngayon ng Dangerous Drugs Board. Hindi talaga uubra. Bakit? Siyempre, Sus Mariosep, ibig sabihin, pwede na rin magbenta yung mga drug lord na mga gumagawa ng shabu. Pwede nang ibenta mga shabu sa mga grocery, drugstore natin. Why? Siyempre, hindi na bawal. Ano magagawin mo? Sasabihin sa'yo ng runner ng shabu, bakit mo kuulin? Hindi na nga bawal hindi na po bawal ngayon ang pagbibenta ng droga din dahil yung mga bibili po nito, hindi naman. Kasi nga naman, tignan ho ninyo. Yung bibili, gagamit, hindi naman huhulihin na. Entonces, yung binibili niya ay hindi kontrabando. Di ba? Saan kukuha ng supply yung mga addict kung walang drug lord, drug pusher? Entonces, hindi bawal. Entonces, pag hindi na hinuli yung mga user, pati yung mga drug pusher, drug lord, hindi na rin huhulihin. Vice President Leni Robredo naman, ma'am. Diyos ko po naman. Oh my gooseneck. Hindi ko ho alam kung saan nyo po nakuha ho yung inyong degree in Bachelor of Science in Law. Sus Mariosep. Hindi ko po maintindihan. Kayo ho ba talaga, ma'am, nag-law? O yan, loko-lokohan lang ho. Mariosep. Ma'am, next time, Vice President Leni, before you open your mouth, please, ako na ho nakikiusap sa inyo. Think not only once, not only twice, but thrice, 4 times, 5 times before you open your mouth. Kasi alam nyo, nangyari ho dati, di ho ba? Last month lang ho yun. Nagsalita-salita kayo tungkol doon sa lintik na International Drug Summit. Sinabi nyo na tinutukhang dito yung mga tao. Pag walang mahuli yung mga pamilyang dinudukot. Mario Josep na naman yan, Diyos ko po naman na Vice President.
Isip-isip, ma'am, kung may time, baka po pwede naman ho, isip-isip naman. Kung may time lang ho, siguro, marami naman ho kayong time dyan sa Office of the Vice President, sa OBP. Isip-isip, ma'am. Kasi kayo rin ho mapapahiya dyan, Vice President Leni Robredo. Kayo po ang mapapahiya dyan. Tingnan ho ninyo, I wish nababasa nyo po ito mga pinapadala ng mga kababayan natin ng mga messages, ma'am. I wish nababasa po ninyo. Buksan po ninyo, pumunta po kayo sa Erwin Tulfo FB page. Ayan po, mababasa po ninyo. Oh. Sir, kung ako maging katulad yan, nilason ko na yan. Sabi ko isa. Oh, sa Portugal, 10 million populasyon. Pangit ang signal mo, broken na. Ay, Lenny Lugang, mag-retake ka ng bar exam, bobo, sabi. Ay, hindi, sabi ito dito. Ma'am, basahin ho ninyo. Degree holder ng law. Utak tae. Tignan mo yan, ma'am. Correct ka dyan. Kita mo ho yung reaction nila. I wish you can read all these messages, madam, para malaman ho ninyo na pinagtatawanan ho kayo at hindi ho believe sa inyo yung kababayan natin. Well, I'm trying to understand here, Vice President, na siguro kayo concerned kayo. Gusto niyo na matapos na itong problema ng droga sa ating bayan. Pero hindi po itong tamang pamamaraan, Vice. Sinubukan na po kasi ng kung sino-sinong Pangulo and it did not work. Mga rehab na yan, mga huli-huli na yan. Hindi eh. Isa lang ang naintindihan ng mga adik at saka mga drug lord. Isa lang. Yung batas ni Duterte. Ha? Ito, Jesus Maria, esip-esip. Ma'am, ito mga sabi ng mga kababayan natin, no intelligence BP. Oh. Nawala ang isip idol, kaiisip. Lenny graduated at ULP. Ha? Meron ba doon? Bachelor of Liars and Corrupt. Biro nyo ho yan, Vice President, ma'am. Mga kababayan natin. How frustrating. The second highest official in the land, pinagtatawanan ng mga kababayan natin, minumura-mura ng mga kababayan natin, nawala na po yung respeto, ma'am eh. Nawala na yung respeto ng mga kababayan natin. Hindi lang po sa inyo, kundi pati sa pwesto na rin, nawala na po yung respeto nila. Because of, kagaya ho niyan. Bihira nga kayo magsalita. Gusto nyo kayo maging pinuno ng oposisyon, kung sablay naman, palpak naman, kagaya niya, sasabihin nyo, i-decriminalize ang paggamit ng illegal na droga. Ibig sabihin, wala ng kaso. Di dadami na ang mga praning, ma'am. Dadami na ang kaso natin ng mga rape, ha? Mga murder ng mga bata na nire-rape. Dadami na ang kaso natin ng mga ikanga, ha? Mga papatayin ng mga magulang nila, yan, ng mga adik. Dadami na ang mga kaso natin ng akyat bahay. O yan na yung sample. Madam Vice President, tumigil yung Oplan Tukhang. Ayan, sa latest survey ng SWS, na ginanap po yan, noong December hanggang March, lumalabas, tumaas po ang krimen, ang akyat bahay, tumaas sa mga hold up. Bakit kanyo? Yan po yung panahon na itinigil yung Oplan Tukhang. Kaya tumaas yung bilang ng mga hold-upper, mga kawatan, mga kung ano-ano dyan. Ngayon na nabalik na, medyo naghinay-hinay na naman. Sus Maria Joseph naman na Vice Ma'am. Kung pwede po ba, nakikiusap po ako sa inyo. Please use our head. Ano po? Gamitin naman ho natin yung konting pinag-aralan natin. Kung meron nga naman, paggagamitin na ho natin. Ano po? 9:01 in the morning. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ho itong problema. Ito pong isang lintik, isa pa itong dagdag problema, itong hinayupak na kernel na ito na babae, sumiping sa mga abusayap, natorjak ng abusayap, nasarapan siguro sa abusayap, mantakin mo, i-rescue pa. Galing siya engineer sa Davao. Dinala yung kanyang pick-up truck para pumunta sa Bohol. Sinakay sa Roro para ma-rescue lang yung mga na-corner na abusayap doon. Nako, General Bato de la Rosa, alam nyo na, sir.
Yan ang hindi manghihinayang ang mga kababayan natin. Siguro pati human rights at saka civic rights. Pag yan ang tinukhang ninyo, hindi magsasalita ang civic at saka human rights. Ano po? I'm sure hindi magsasalita sila. Sa buhay, dadaan at dadaan talaga ang sa mga pagsubok. Kahit gaano pa tayo, katigas, sa hypertension at high cholesterol pa lang, bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well. Hindi pwede magpatalo. Kailangan panatiling tigasin ang katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw, take Gainuracell 3-in-1 capsules. With proper diet and exercise, kasangga nyo ang Gainuracell laban sa pagtaas ng high cholesterol, pagtaas ng sugar, hypertension at high cholesterol na maaring maging sanhi ng diabetes. Dahil ang Gainuracell capsules ang nag-iisang 3-in-1 dietary supplement na maasahan sa araw-araw laban sa tatlong hyperkillers. Live well with Gainuracell. Available in all South Star, Generica, Carlos Drug, and other leading drug stores. Like us on Facebook, www.facebook.com/Gainuracell. Mahalagang paalala po, ang Gainuracell ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. I-anunsyo ng Social Security System na maantalang paglabas ng UMID Cards application na natanggap simula February 20, 2017 dahil sa problemang technical sa Central Verification System. Nagsasagawa ang CVS ng pagkukumpara upang masiguro na ang mga miyembro ay hindi mabigyan ng dobleng UMID Cards. May babalik ang pagproseso ng CVS sa kalagitnaan ng April 2017. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik po kaagad ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang Ay, nako, Rob. dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa JC Garcia, The Only Cement with Tatak Tibay. Almira Mejano. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa Bumalik na ulit. 21 pataas lamang. Magtakda ng Umabot oras na at lang limitahan ang 2.5 gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagco.ph/regulatory.chp. Isang mensahe mula sa Pagco. Keep it fun. Game responsibly. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 9:04 ng umaga. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Magsasagawa ng inspeksyon ang Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement ngayong araw sa housing sites ng National Housing Authority sa Pandi, Bulacan. Kasunod ito ng Senate hearing noong nakaraang linggo matapos okupahin ng grupong Kadamay ang babae ng NHA na para sa mga uniform personnel. Nais mabatid ni Senador J.V. Ejercito, chairman ng komite ang report na walang basic utilities ang mga pabahay. Maliban sa kawalan ng supply ng tubig at kuryente, reklamo rin ng Kadamay ang pagiging substandard ng mga unit. 5 sa 7 housing sites sa Pandi, Bulacan ay inilaan para sa mga informal settlers at ang 2 naman ay para sa mga pulis at sundalo. Lumabas sa Senate inquiry na hindi nakonsulta ang AFP at PNP sa disenyo ng mga housing units. Binigyan naman ng NHA ng hanggang June 15 ng housing boards ng AFP at PNP upang okupahin ang 55,000 idle units sa Pandi kung hindi ay mapipilitan silang i-award ito sa ibang benepisyaryo. Sa ibang balita, operational na simula sa Huwebes, April 27 ang subcapital ng lalawigan ng Cagayan sa bayan ng Lalo. Ayon kay Governor Manny Mamba, lain ng pagbubukas ng subcapital sa barangay Bangag na matulungan ng mga munisipalidad sa una at ikalawang distrito ng lalawigan. Ang bilang ni Mamba sa mga kawani ng provincial government, lalo na mga nasa frontline services, magsakripisyo upang magkaroon ng panahon sa subcapital. Hangad ng gobernador na mapabilis ang serbisyo sa mga bayan. Sorry, Susan Castro. Standard Time, 9:06 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa pinakamaaksyong newsroom sa buong bansa.
Ito ang Radyo Easy 5, Lyle, Archie easy Zapanta, Lyle. saan man, kailanman, Ay, kapatid. sorry. Aksyon! News Dito sa amin yan, dito sa amin. 75 kilos free baggage allowance sa lahat ng To-Go Travel. Tama, Thank you, 75 kilos Daniel, ang libre, kaya Arlene. sakay na sa To-Go Travel. Tumawag Prince lamang Open sa Arms. 528-7000 or mag-book sa www.togo.com.ph. Pagod na naman sa trabaho, mag-Dr. Pampasma na. Kung ikay palaging pagod sa trabaho at nais maligo ngunit takot mapasma, narito na ang sagot sa iyong problema. Dr. Pampasma, ang proteksyon mo laban sa pasma. Sa maghapong pagtayo, paglalakad at pagod, takot sa pasma, maaari nang maiwasan. Kelly De Dr. Castro, Pampasma, ang sagot Consapria, dyan. Proteksyon Shira sa pasma, Elpino, mag-Dr. thank you. Pampasma. Magandang Arlene balita mo Tabara, sa Powerfield Gas Station. Pwede ka Reggie nang maging Martinez, franchise co-owner ng bagong branch ng John Hot and cool water pipes and fittings are the latest innovation in piping Sorry, systems. guys. Sa pipes, tibay na loob. Kanina pa nagluloko yung signal namin. Tibay na loob sa anumang panahon. Tuluyang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maasahan. Sila sa butahe. Kayang-kaya. Good morning, Lolita. Genevieve. Gin kapitan. Oh, buwabagsak eh. Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Nasa Kayang-kaya. 2,000 ito kanina eh. Ngayon, nasa 900 na lang. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito. Agree, Prince Open Arms. I agree. Bravo! Food supplement for men! Mahina lang talaga. Marami silang gumagamit kasi nandito yung ASEAN. Ang dami nila, ang daming mga miyembro ng ASEAN. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement IB. for Men. Ang bagsik mo. IB. Mabibili sa Mercury Drug Pagkatapos nationwide. ito, tawagan mo si Sal Panelo, yung sa ICC. I choose to Yung keep my sinampang kaso laban kay Manong Digong. to live courageously. Unahin mo muna ito. TV5 pushes Tapos me PNP. what I wanna be. It encourages me. Felix Eco Abinal. It inspires. Felicitas Cruzado. TV5 keeps the Dels fight Cabardo, in me Prince Open burning. Arms. I choose. Bukas, inaayos na ngayon. Inaayos na, Prince. Sorry. Transmitting Kadomeng. live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo Roque. 92.3 News FM. Trey. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Alright, dire-diretso na po tayo mga kapatid. 11 minutes after 9 o'clock. Pag-usapan muna natin itong nangyayari pong pagkubkob ng militar at mukhang nako-corner na po yung mga natitirang Abu Sayyaf. Naalala ho ninyo yung pumunta ng Bohol na mangingidnap sana. I think the armed forces and the PNP are gaining an upper hand. At gayon din po sa Lanao del Sur, sa bakbakan po sa pamamagitan ng AFP at itong teroristang grupo na Maute Group. Diyan po sa bayan ng Piagapo sa Lanao. Nasa linya po ng aming telepono si General Restituto Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces. Magandang umaga, General Padilla. Magandang umaga at sa lahat sila nakasabay-bay. Magandang umaga po. Sir, hingi lang po tayo ng update una doon po sa Bohol. What's happening? May mga nagsabi na may mga naiiwan pa raw na isa o dalawang mga Abu Sayyaf doon sa pumunta sa Bohol. Pero may mga, ito yata ho, mapping up na lamang ang ginagawa ninyo. At ano ho ang latest ngayon doon sa Bohol, sir? Ito pong pangyayari sa Bohol ay nasa concluding phase na. Alright. At matapos na nagkaroon ng encuentro ng Sabado, dalawang encuentro pong nangyari doon, isang alauna at saka isang alas-8 ng gabi, na nagresulta sa 4 na nakatay. So, we have been accounting for 7, no? Nakaraang Holy Week. And out of the 7, nung napatay na itong 4 na to, 3 na lang po ang natitira. And nagkaroon din po tayo ng recovery ng 3 high-powered firearms ng Sabado. So ito pong natitirang 3 to,
may impormasyon po tayong hawak na nandyan lang po sa lugar ng Clarin. At maaaring ang isa dahil po sa matinding tinamo niyang sugat at saka sa gutom, ang aming po impormasyon ay pumanaw na. So dalawa na po lang ang natitira at itong dalawang to may isang taglay na armas. So they don't pose much of a threat. Actually, the situation fighting for survival na itong mga tauhang ito. Pero hindi natin ihinto hanggang di natin po nahanap. What is disgusting, General Padilla, yung isang police, Diyos ko po naman, trying to rescue or tutulong pa para maitakas yung mga na-corner ng AFP. Very disgusting at ito mga ganitong balita, General Padilla. Opo, at magandang development yan. Let's look at it in a very positive way. Kasi yung magandang development na yan, nakita natin ngayon yung lalim ng ugnayan ng grupong ito sa mga big shots ng grupong laging nanggugulo sa ating bayan. Ito pong nahuling sakyan na to, lulan po dyan yung isang policewoman, si Police Superintendent Noblesa, at yung kanyang driver na nandoon na nagpanggap na Mr. Godinez ay sa totoo ay kinikilalang alias Renren ng grupong Abu Sayyaf. Ano to, sir? Mag-asawa? Hindi po. Ang sinasabi po, inadmit po nung alias Renren na sila po ay lovers nung kasama niyang policewoman. Okay. So, doon din po sa sakyan, lula ng isang matandang babae, 3 years old, at isang bata na 13 years old na pamangkin ng driver. Alright. Yung matanda naman po ay alam po natin parang mother-in-law ho yata niya. O kaya nanay niya. So hindi ko pa po matiyak. So yan po ang relasyon. At ito si alias Renren, ang mga kapatid po nitong babae ay asawa po ni alias Marwan at saka ni Ganjalani, pati nitong si Sulaiman. So mga big shot sa mga grupo ng Abu Sayyaf na sasagawa ng pagtuturo ng pambobomba at pagka-manufacture ng mga IED. At siya rin ay marunong gumawa ng IED. Kaya parte rin siya sa mga naging bomba dyan sa Cagayan de Oro, sa mga Sandres Hotel, pati na sa Iligan. Kaya may arrest warrant po ito existing, kaya sa kanyang pagkahanap po natin, matapos itong Sabado, sigurado po sa pulungan na po ang diretso niya. Alright. Maiba naman tayo, Colonel, doon naman sa Piagapo, Lanao. Ano na hong balita doon sa ongoing na bakbakan sa pamamagitan ng puwersa ng gobyerno at Maute Group? What's happening there? Nagsimula ito madaling araw ng Sabado at patuloy pa rin hanggang sa ngayon. At kahapon ang ulat ng 1st Infantry Division at saka JTF ng Penas, 36 na ang kumpirmadong patay sa hanay nitong Maute ito. Pinaninitaan, malaking grupo ito they number about 160 plus. So, yan po ang ating pinagtutuunan ng pansin ngayon. At sa recovery ng mga items kahapon, madami po tayo nakuhang mga passport ng mga foreign nationals. Ay, so mga foreigner ito, sir, na kasama ng Maute Group? Yes, so meron tayong mga nakitang patibay na meron nga pong presensya doon. Anong mga bansa po ito? Saan bansa galing ito mga ito base sa mga passport na nakumpiskaw ninyo? Ang pagkakaalam ko po, ang unang nakarating na impormasyon ng mga Indonesians po. Indonesians? Nako. Pero patay na po ito, sir, mga ito? Mga karamihan doon sa ating mga na-recover, 3 po doon ay foreigner. Mabanggit ko yung isa pala ay Malaysian at 2 Indonesian. Nako. So, the AFP is gaining an upper hand on this, sir. Contain naman. Nako-contain na. Yes, contain naman sila at itutuloy-tuloy natin ito hanggang itong grupong ito ay mahanap uli natin at mahabol at ma-neutralize lahat dahil they pose a clear and present danger hanggang sila ay at large.
Sabi po ng mga nasa Facebook natin, sir, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay daw kayo, sir. Maraming salamat po, General Padilla. Good morning at mabuhay po ang AFP. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Salamat po sa pag-imbita niyo. Alright, dire-diretso tayo. Wala bang PNP dyan? Kung anong planong gawin, IB ng PNP dito kay Kernel Nobleza? Sus Mario Joseph, itong kababaeng tao, ewan ko ba? Kababaeng tao nitong babaeng ito, Sus Mario, pumatol dito sa Abu Sayyaf. Ito na itsura niya ngayon. Ay, kamukha ni Kuan. Hindi ba si Kuan ito? IB? Yung sa PIDAP? Di ba? Kamukha niya, di ba? Sino ba ito sa PIDAP? Yung... Hindi. Napolis, tignan mo, hindi ito sa Philippine Star, oh. Kamukha niya, oh. Well, anyway, mga kapatid, yung mga nasa nagka-Facebook. Ito po ang itsura ni Kernel. Ito po yung Abu Sayyaf. Ngayon, ito na yung Abu Sayyaf. Ito na itsura ni Kernel ngayon. Ayun, yung sleeping with the enemy. Yan po yung itsura. Yan po itsura ng dalawa. Sus Mario Joseph talaga naman. Ay, kung akong tatanungin yan, dapat talagang wag santuhin yan. Kasuhan. Tanggalin sa pwesto yan. Kasuhan yan. Ay, nako. Alright, nasa linya na po ng telepono si Senior Superintendent Leonardo Carlos at tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang umaga po, Colonel Carlos, sir. Yes, sir. Magandang umaga. Mula kahapon po, galit na galit po si General Bato dito sa, Diyos ko po, isang kasamahan ninyo na naliligaw ng landas. Itong si Kernel Nobleza, Kernel pa naman, girlfriend pala ito ng isang Abu Sayyaf. So, ano na po mangyayari dito? Nahuli naman po siya. So, gusto po yata ni PNP Chief dyan ikulong sa krami ito. Siya lang po ba o kasama yung kanyang boyfriend? Will be the tatlong personalities because they are already considered as high-risk detainees. Opo. So, hindi po posible pong mailipat kagad dito sa krami para dito po maranditinin. Sila pong tatlo o si Kernel Nobleza lang? Well, depending on the approval of the court, ano po, but we are asking na yung I don't find the detainees might be not dito. Alright. Sir, ito ho ba, as we speak, sabi ni General Bato, ipoproseso na ang pagsibak nito sa serbisyo, Colonel Carlos? Yes, sir. Ang gawin na po yan. Kung kanya po case, yan po. So, walang matatanggap ito, sir. Pag na-dismiss service, walang matatanggap ni Singkonduling sa gobyerno. Nako, nawala. Hello? Okay, nawala, IB. Balikan mo si Colonel Carlos. Wala. Sigurado talaga matatanggap ito ni Singkonduling. Akalain mong nakipagtulungan ka sa mga kalaban? Akalain mong nagbibigay ka ng impormasyon? Ikaw ay police, ha? To protect and to serve. Pagkatapos, ipoprotect ang iserve mo, yung boyfriend mo. Why? Na tumutorjak sa'yo, Sus Mario Joseph. Itatakas mo. How could you? Colonel Nobleza, how could you? Ay, hindi lang, okay lang yun marami akong alam ng mga Kristiyano na babae nagpapakonvert sa Islam. Dahil mahal nila yung lalaki. Pero ikaw, nagpakonvert ka para maging Abu Sayyaf? Mario Joseph. Ay, nako naman. Anyway, Colonel Carlos, panghuling katanungan na lamang. Walang matatanggap po ito pag ito po ay natanggal sa serbisyo at nakasuhan. Ano po? Well, tuloy yung case niya at sinasabay mo natin yung administrative case. So, yes, she has to face 2 cases. So, pag napatunayan po yung kanya pong maling ginawa, administrative o criminal, then she will suffer po unang-una dismissal from the service at kung because of her participation in the group of the terrorist group, mapapanagutin po natin siya through the criminal court. Alright, Colonel Leonardo Carlos, maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Magandang umaga, magbuhay po lang kayo mag-ibig. Ay, tawagan si Secretary Sal Panelo.
Ito na naman po, ha? Ito naman, nagpapansin siguro ito, si Attorney Jude Sabio. Ang tanong dito, saan kaya nakakuha ng salapi ito para sumakay ng eroplano papunta dyan sa Hague, Geneva at mag-file ng kaso? 77 pages na complaint laban kay Manong Digong at ilan sa kanyang mga miyembro ng gabinete ang isinampa ni Attorney Jude Sabio, ang abogado ni Edgar Matubato. Ipinailan niya si Manong Digong Duterte ng crimes against humanity. Siguro nga medyo hindi kasi napapansin na yata ito si attorney. Tumahimik dahil wala akong talaga nakikinig sa kanila dito sa ating bayan. So ang ginawa ni Attorney Sabio, nandoon na lang pumunta na lang doon sa International Criminal Court. Traidor ng bayan. Pakitawagan nga si Attorney Salpanelo, kung hindi si Justice Secretary Vitaliano Bitagiri o si Secretary Abella para hingin natin ng reaksyon ang palasyo. Pero ipinagkibit balikat lamang po ito ng palasyo dahil ayon po kay Presidential Legal Counsel Salvador Salpanelo, hindi po tatayo ang kaso na ito dahil number one, hindi naman po talaga sinasanksyon ng gobyerno natin ang patayan. Di tulad ng mga sinaunang panahon nila Hitler, panahon dyan sa may Europe, Eastern Europe dati, na pinapatay ng mga Christians, yung mga Muslims yung Christians, ay sanction ng gobyerno. Talagang may order ang gobyerno na patayin ninyo lahat yan. Pero ito naman wala naman ebidensya na sinabi po ng gobyerno, Administrasyon Duterte, patayin na ninyo yung mga adik. Wala naman ganon. Ang sinabi lamang pag nanlaban, alam nyo na, poprotektahan ninyo ang sarili ninyo. Anyway, mga kapatid, tinatawagan po natin si Secretary Salvador Salpanelo para hingan po ang kanyang reaksyon dito kasi sabi niya kanina, hindi naman daw po tatayo itong kaso na itong isinampa ni Attorney Jude Sabio. May maraming pera talaga ito sila, Pantay ko mo, syempre, yung round trip na kagad na aeroplano na ito, mga $1,000. Syempre, yung accommodation pa nito, mga another $1,000. So, mga $2,000 na, 100,000. Ay yung pangkain pa nito, mga per diem. Mga sabihin natin, mga $300. Ay syempre yung may bayad ang pagpapile ng kaso na ito mahina yata rito mga $10,000 so mga $15,000, $20,000. Maraming pera. Well, hindi na ako nagtataka. Marami talagang source po ito mga kalaban ni Manong Digong. Yan na nga yung sinasabi ko last week pa, mga kapatid. Dapat mag-ingat din po ang Manong Digong, yung kanyang administrasyon. Dahil marami pong mga supporters ng Dilawan, mga financier ng mga Dilawan, nandyan na ngayon, nakabalik na naman. Correct ka dyan. Nakabalik na naman, nag-a-apply ng mga online casino, license, nakikipag-negosyo sa mga malalaking negosyante. Isang example dyan, itong si dating Secretary Butch Abaya, dating Secretary Jun Abaya. Ayan, merong transaction dyan sa Cavite. Mantakin mong hindi niya naayos itong transport system natin, pero yung negosyo nila yung magbebenta ng lupa sa Cavite. Nagawa niyang ibenta. Nandyan gumagalaw na naman yung galamay ng mga Dilawan. At alam niyo na mangyayari dyan. Siyempre, yung kikitain dyan, ipamumudmud. Sa ikang anti-Duterte campaign, para matanggal ang Duterte. Kagaya nito, hindi na ako nagtataka. Huwag niyo nang tanungin kung saan ang galing itong perang pinang-file ng kaso dyan po sa International Criminal Court ni Attorney Sabio. Hindi naman siguro tanga itong Attorney Sabio na papayag na pupunta ng abroad na walang baon, na wala siyang magandang tirahan. Sino yan?
Si Attorney, si ASEC Frederick Alegre ng Department of Tourism. Magandang umaga po, ASEC Alegre, sir. Good morning, Manong Erwin. Magandang umaga po. Sir, tanong ko lang, ito pong nangyaring pagkapasok ng mga Abu Sayyaf sa Bohol, ito ho ba kahit paano ay naka-apekto po sa mga turista natin? Nagbigay pa ng travel warning ng iba't ibang bansa, ASEC Alegre. Sa initial na impormasyon na tanggap natin sa opisina ni Secretary Wanda Tulfuteo, meron pong ilang nag-cancel po. Pero sa analysis po namin, sa feedback, based on Holy Week and the week after yung ASEAN Ministers meeting sa Bohol, mas marami pa rin po ang dumating doon kaysa nag-cancela. Alam mo, Manong Erwin, kasi kagaya ng South Korea, we received something like 3,000 Koreans a day arriving in the country. Meron na-cancel na 150. Okay. So, medyo, ang tanong nga namin na ginawa nga po ni Secretary Wanda, Tanica Diaz, good morning. Ng mga travel industry. At may pitanggit po na 380, 150, pero nung clarify namin na Manong Erwin, kung saan tumuloy, kung nag-cancel sa Bohol at Cebu, hindi naman ho sinabi kung saan tumuloy. Kasi ang feedback po namin, sa Pilipinas pa rin nagpunta, pero sa ibang lugar. Ayun. So, hindi talaga naka-epekto ng matindi itong nangyari dyan sa Bohol. Alam mo, hindi namin matrack pa, Erwin, pero sa initial na info na ako na, punong-puno yung Bohol. Punong-puno yung Cebu. So, ang ginawa po ni Secretary Wanda, tumawag po sa mga ambasador ng mga bansa na issue ng travel advisory. Ang sabi po niya, safe magpunta sa Pilipinas at nagdagdag na po ng puwersa specifically sa Cebu at Bohol. Siguro, ang naiiba lang dito, Manong Erwin, ngayon, di kagaya dati, huwag kayong magpunta sa Mindanao. Diba, yun ang pinaka-advice. Ngayon, mas specific at meron ng date. Alam niyo ba, Manong Erwin, yung South Korea nga one lang ang advisory. Nagtapos siya noong April 23. Meaning to say, yung appeal ni Secretary Wanda sa World Tourism Forum, maging patas naman kayo. Kasi kami island state. Pag sinabi mo may one incident, apektado buong ibang isla. 7,100. Anyway, ASEC Frederick Alegre ng DOT. Sir, maraming salamat po. Ako, may magkwentuhan tayo isang araw. We're going to invite you in our studio. At magkwentuhan po tayo about tourism. Good morning po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. 9:31 in the morning. Huwag po kayong bibitiw. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, himayin natin itong problema. Basa. Itong itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, ako po ay isang OFW, 31 years old at may asawa. Ang problema ko, sir, ay kung paano mawawala ang aking puot at galit sa aking mga magulang. 3 po kaming magkakapatid. Ako po ang bunso. 1 year old pa lang daw ako nang iwan kami ng tatay namin para magtrabaho sa ibang bansa. Sumunod naman yung nanay ko, nag-OFW din para magtrabaho sa ibang bansa. Maintindihan po sana naming magkakapatid ang kanilang pagsasakripisyo. Pero nang magsi-asawa na sila, pareho sa abroad, ay iniwan na lamang kami sa mga tiyuhin at tiyahin namin sa Pilipinas. May kanya-kanya na silang pamilya, habang kami naman, tinuturing na namin na mga magulang ang tiyuhin at tiyahin namin. Dahil wala po ang aking ama't ina, habang ako ay lumalaki, simula ng 1 year old pa lang ako. Paano po ba, sir, mawawala itong galit ko at puot na kinikim-kim laban sa kanila? Tulungan niyo po ako. Sincerely, Arian. Arian, tutok lamang sa ating pagbabalik. Hindi lang ikaw ang may ganon na mga... Yan na lang, si Father siguro. Kapatawaran Si Mana Santa. Sakto yan. Para magbigay ng payo. Kasi nga naman ay... I can understand, Arian, yung feeling. May kaibigan ako na ganon na IB. Hindi niya mapatawad yung kanyang ama at ina kasi pareho nag-asawa. Yung ama niya pumunta ng States, yung ina niya
pumunta naman ng Europe. Hindi na bumalik, iniwan siya. Huling tandang-tanda niya, nauna yung tatay niya, 6 years old siya. Yung nanay naman niya, after na 6-year-old birthday niya, umalis din. Hindi na bumalik. Diyos Mariosep. Iniwan siya sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Napakalungkot naman. Anyway, 9:33 in the morning, wag po kayang bibitiw. Magbabalik pa po ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito From mong Australia, programa. Gladson Evelyn, Cody, Dito sa Radyo Mark Tandog, 92.3 News FM. Kingdom of Saudi Arabia, ingat ka, Mark Tandog, Michael Halo, Petron believes in giving everyone its best. Marilyn Nateten, Selawama, hey, Para may exciting Jan Kalipayan, 50 bonus points. Rovic Monterde, Kuha lang ng Petron Value Rameses Card. Mesa, Pagpagas lang ng ano na naman, visit mo, may Dikis, Dikis, Rameses, hindi Kikis, Dikis, to be redeemed. Petron 50 Rovic bonus Monterde, thank you. Hindi ito promo. Suzette Perez from New York, Para ang everyday, Sanggoy Puno, Chicago, hey, Warren Obedoza, choose what's right for thank you. Petron Sandro Miyako, with Tri-Action Advantage. Rosemary Doring Engine protection from versus Singapore, standard fuel. Susan Castro Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa. from Malaysia, Nor News Update Cell, mula sa I'm okay Radyo Cell 5, so far, Charlie 92.3 Ramos, News FM. Radyo Exactly. 5, Rowan, 92.3 News FM. Prince of the Arms, Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Christy Ang oras, Villarama, 9:34 ng umaga. Narito ang balitang hatid ng Chona Radyo Abarico, 5. Pinakakasuhan na ang ilang opisyal ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC at Remittance Service na PhilRem Service Corporation. Kaugnay ito sa $81 million bank heist sa bansang Bangladesh. Sa 12 pahinang resolusyon ng DOJ, ipinagutos ang paghahain ng 8 bilang ng paglabag Merly Abalos, sa Republic Act 9160 o Ruben Anti-Money Pagar Laundering Jr., Act thanks, laban kay Maribel Maya Corpus, Santos de Quito, dating manager ng RCBC Jupiter branch sa Makati. Alam, Dawit din sa Leonora, kaso ang bank depositors Jerome na Pascual, kinilala lamang Lloyda sa mga pangalan Barmeda ng Michael from Francisco New York, Cruz, Jesse Chance Christopher Lagrosa, Lauderis, Alfred Santos Vergara Emily at Manco, Enrico Teodoro Vasquez. Nakaharap Louis naman sa Pedregosa. 4 na bilang ng paglabag sa RA I got your 9160 ang may-ari ng PhilRem na sina Salud Bautista, Michael Bautista at Anthony Pelejo. Pebrero noong nakaraang taon nang mahak ang Bangladesh Bank at nailipat sa Pilipinas ang pera sa pamamagitan ng payment instruction na natanggap ng Federal Reserve Bank of New York. Philippine Standard Time, 9:35 ng umaga. Yan ang balita mula sa pinakamaaksyong newsroom sa buong bansa. Ito ang Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang pagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot I sa wasn't able uri to ng go sakit. to do Masarap ang surveillance buhay. in the Todo embassy in arangkada na Japan. walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Cold, Drug hot, nationwide. cold. A lot of versatility for the price. The engine's at the front for a better drive. A bigger room so you won't have to squeeze. A 3-year warranty so no worries. A lot more air conditioning for everyone. Plus dual sliding doors if you gotta run. The rear is also good for transporting wares. Yes, Hyundai's got a great commuter van. And Starex Super Combine commuting comfort, convenience, and versatility with Hyundai Super 15-seater, the Grand Starex Super Express. Check it out at your nearest English dealership talking today. yan ah. That is Cherry Baile. I want to be an artist. I want to see the world. Have my own house. Thank you, Own my business. Rhea, When you dream big, Losester, come to Neil, Coco Life, Lovely, the Elcano, biggest Filipino-owned stock life Arce insurance Bong, company. Coco Life has a variety of G. insurance products Rodriguez. designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life.
Namaste. Release your chakra. Get out of the mat. Thank you, yeah. Facing down Nelson. to the park. Sa traffic namin, yung sa mga commercials, gumagawa si Cherry Baile. Exhale. Siya yung nagmamonitor ng commercials. Refresh yourself. Ariub Latra. With water Hello. sourced from natural underground streams. Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Packed with minerals your body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Scotty Thompson po, sa laro, kailangan may tibay na loob para masahan at mapagkakatiwalaan. Pagdating naman sa pipes at fittings, dapat may tibay na loob din. Kaya Fieldex ang choice ko. Ang Fieldex ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology, kaya maaasahan ko sa tibay. Fieldex hot and cool water pipes and fittings are the latest innovation let's in go. piping system. Sa pipes, tibay na loob ang gusto ko. Fieldex, tibay na loob sa anumang panahon. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I want to hear. I can scream here. Punto Asintado. Oras po natin, 39 minutes after 9 o'clock. At nasa linya po ng aming telepono itong aking spiritual advisor, kaibigan, barkada. Siya po yung parish priest ng St. Michael the Archangel. Yung pag napadpad ho kayo dyan sa Bonifacio Global City, yung napakagandang simbahan ho dyan. Napakalaki. Napakalaki po ng krus ni Jesus dyan po sa BGC. Puntahan ho ninyo, pasyalan po ninyo. Siya po yung parish priest dyan, si Father Bet Rabonza. Father Rabonza, good morning. Heto na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Father, good morning. Morning po. Father, meron po akong sulat dito mula po sa isang OFW. And itong letter niya po paano raw mawala yung kanyang puot at galit sa kanyang mga magulang. Anyway, here's the letter, Father. Dear Sir Erwin, ako po ay isang OFW, 31 years old at may asawa. Ang problema ko, sir, ay kung paano mawala ang aking puot at galit sa aking mga magulang. 3 po kaming magkakapatid. Ako po ang bunso. 1 year old pa lang daw ako, nang iwan kami ni tatay namin. Para magtrabaho sa ibang bansa. Sumunod naman yung nanay ko, nag-OFW din para magtrabaho sa ibang bansa. Maintindihan po sana namin magkapatid ang kanilang pagsasakripisyo, pero nang mag-asawa na sila pareho sa abroad, ay iniwan na lamang kami sa mga tsuhin at tiyahin namin sa Pilipinas. May kanya-kanya na silang pamilya, habang kami naman, tinuturing na namin ang aming mga tsuhin at tiyahin na may ang mga magulang namin dahil wala po akong ama at ina habang ako'y lumalaki simula ng 1 year old pa lang ako. Paano po ba, sir, mawawala itong galit at puot na kinikimpin ko sa loob ko sa kanila? Tulungan niyo po ako, sincerely, Arian. Father, how is this? Mayroon tayong may music, balik mo. Earth human to forgive is divine. Kasi human as we are, tayo mga tao lamang, nahihirapan tayo magpatawad. Lalo na pag ganyan, may kinikimpin tayo ng puot at galit sa ating magulang. Kaya siguro, an act of forgiveness is an act of God. Kaya mas maganda, sa kanyang dapat pinagdarasan niya na na mawala yung galit sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, sa kanyang magulang. Dahil kung siya lang mismo, hindi niya magagawa yan. Habang buhay niya talaga yan. Pero kung kasama niya ang elemento, dimensyon ng spiritual o ng Diyos sa kanyang buhay, makakapagpatawad siya. At isipin na lang niya kung meron spiritual sa aspeto sa kanyang pag-iisip sa kanyang puso, ay mawawala yung kanyang puso at galit dahil tinitingnan niya kung anong sinasang-alang niya ang sinasabi ng ating Panginoon na igalang mo ang magulang o yung amatina. Pero, Father, kasalanan po ba kung kunwari na, human as it is, he is, sumamay loob niya because from 1 year old, parang inabandona na sila. Ngayon, he's 31. Suddenly, ito yung magulang niya, reaching out, nagsasorry, pero hindi niya matanggap kasi. Unlike sa ibang bata, nakikita niya na nandiyan. Kung wala man yung tatay,
At least may nanay. Ito pareho, iniwan sila, Father. Pero sigurado po yun, no? Natural po yun, no? Natural na ano yun, parang bugto ng damdamin, talagang kayo magtampo, no? Magalit, no? Sa yung magulang, no? Pero later on, the process as we mature on, ano? As we age, as we reach age, dapat nawawala yung ano, naghuhupa yun. Dahil, isipin na lang nila yung hindi sila lalabas sa puntong ito, kundi dahil sa kanilang mga magulang, no? Diba? Kaya, natural lang yun. Pero sana, habang sila tumatanda, lumalaki, nakikita rin nila yung may mabuti rin nagawa yung kanilang magulang sa kanila. No? Alright, Father Bet Petrabonza ng St. Michael the Archangel Parish dyan sa Bonifacio Global City. Father, thank you and good morning. Salamat, Erwin, at sa ating mga nakikinig. Thank you. Ay, alam mo na, Arian, ha? Ang iyong dapat na gawin, may mahirap man. Madaling sabihin, patawad, pero I can understand. Bantakin mo simula ng pagkabata, 1-year-old ka. Iniwan ka, natiis ka. Yun eh. Yun engineer eh. Natiis siya ng tatay niya at saka nanay niya. Natiis siya at 1-year-old. Ito naman mga magulang na ito, mga hinayupak na ito. Ha? Anak kayo ng mga butete. Mabuti na lang, huwag kayo magpakita sa akin. Pag nakita ko, pagsasapakin ko yung mga noonin yung mga hinayupak kayo. Paano siguro? Baka, wag naman magalit sa ating Panginoon Diyos. Siguro nakatikim ng torjak pareho itong mga hinayupak na ito. Kaya nakalimutan ng mga anak. Diyos ko po naman. Anyway, 9:44 ng umaga, mga kapatid, ha? Ay, nako, bukas, same time, tayo. Same channel, ika nga. Ay, at marami ho tayong pag-uusapan pa. Ating pag-uusapan naman itong APEC pala. O yung sa APEC muna, ano ba yung mga kalsada ng mga sarado, mga tumawag ka nga ng MMDA, IB? Kanina pa maraming mga